Kung may isang artista na talagang naging close sa yumaong aktres na si Jacqueline Jose, yan ay walang iba kundi si Coco Martin. Balitang isa si Coco sa mga unang dumating sa bahay ng premyadong veteran actress matapos matanggap ang balitang natagpuan ang katawan nitong wala ng buhay. Base sa nakalap naming impormasyon, nakita ng ilang tao na nasa scene of the crime na dumating si Coco, na kasamahan ni Jacqueline sa kapamilya serye na FPJ Batang Quiapo. Nagpunta rin daw agad sa crime scene ang isa pang kaibigan ni Jacqueline na si Cherry Pie Picache na kasama rin nila sa Batang Quiapo. Wala pang post si Coco sa kanyang social media accounts tungkol sa pagkamatay ng kanyang nanay-nanayan. Samantala, kaninang hapon ay nagsalita na ang anak ni Jacqueline na si Andy Eigenman. Nabanggit na niya dito ang sanhi ng pagkamatay ng kanyang ina, narito ang kabuuan ng kanyang pahayag. At the age of 60 on the morning of March 2, 2024, due to myocardial infarction or heart attack, we'd like to thank everyone who has sent extended prayers and condolences to us. Just like to say that her undeniable legacy will definitely forever live on through her work, through her children, through her grandchildren, and the many lives she's touched. She herself, her life itself was her greatest obra maestra, thank you. Going back kay Coco, siguradong durog ngayon ang puso ng teleserye King sa nakabibiglang pagyaw ni Jacqueline na gumaganap na Corrections Chief Superintendent Dolores Espinas sa Batang Quiapo. Sa isang panayam, sinabi ni Jacqueline ang dahilan kung bakit napapayag siyang bumalik sa ABS-CBN makalipas ang 10 taon. Si Coco, ang isa sa rason, parang anak ko na yan, ang una niyang pelikula, Kasama Ako, masahista, noong araw, matagal na, at mula noon, hindi naman kami nag-lose contact. In short, nagkakausap pa rin, pagbabahagi ni Jacqueline. Patuloy pa niya, ang pakiramdam ng artista, ako ha, kapag hindi ako nakapasok sa soap ni Coco, halimbawa itong probinsyano na natapos, hindi kumpleto ang pagiging artista ko. May ganoong feeling, hindi ko alam ang pakiramdam ng kapwa ko artista, pero ako, ganoon ang pakiramdam ko, aniya pa. Naikwento rin niya na paulit-ulit niyang sinasabihan noon si Coco na sumabak na sa mainstream movies. Pero ayaw daw nito, sabi ko, di na, ano na, pwede na yan, meron daw siyang parang mahina ang loob niyang makiharap sa mga stars, sabi ko, hindi, ano lang yan, pare-pareho lang tayo. Aniya pa, sa tanong kung in-expect ba niyang magiging superstar si Coco, well, hindi ganito kalaki, but I know that he is a very good actor. Alam kong mahusay siya dahil lagi kaming nagsasama sa indie.